Sa pagpapatuloy ng recap, mabilis na tumalon sa bintana si Liu Cheng. Sa kanyang paglagpak, unang tumama ang katawan niya sa isang puno bago tuluyang dumulas pababa hanggang sa mabagsak sa lupa. Bagamat halos mabalyan sa sakit, agad din itong tumayo. Mula sa itaas, tinatanaw naman siya ni Liu Yaxi na nakasilip pa sa bintana at nagpaalam ng may halong pang-aasar, waring nagsasabing sayonara. Dahil sa ingay ng pagbagsak, nagising ang ating bida. Nagtaka ito at nagtanong kung ano ang kaguluhang narinig. Subalit mabilis itong tinakpan ni Liu Yaxi, sinasabi raw na wala iyon. Isa lamang daw lamok na gumagawa ng ingay at sa wakas ay napaalis din niya. Pagkatapos ay malambing pa itong nagsabi na ipagpatuloy na lamang nila ang pagtulog, basta't yakapin siya ng mahigpit. Samantala, habang patakbong umiiyak si Liu Cheng, hindi maiwasan ng kanyang isip ang sumiksik na pait. Sa kanyang sarili, inihambing niya ang kanyang kalagayan sa isang ulilang aso, at paulit-ulit na itinatanong kung talagang wala ba siyang laban kay Liu Yaxi. Ngunit bigla niyang napansin ang laman ng kanyang bag, isang perasong punit na damit ni Lin Xin mismo. Nang kanyang amuyin, lalo siyang nabaliw sa pagnanasa at sa isip niya'y hindi niya kayang mabuhay nang wala ang ating bida. Habang tumatakbo na parang isang baliw, pinilit niyang palakasin ang loob. Sa sarili raw niya'y nagsasabi na makakaya pa niyang bawiin si Lin Xin kung mas lalo siyang magsisikap. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang sistema sa loob ng ating bida, tumaas ng 0.5% ang favorability ni Liu Yicheng, habang kasalukuyang nasa 99.5% ang favorability nito sa ating bida. Nagulat ang ating bida, iniisip kung paano muling tumaas ang pabor ni Liu Yicheng at bakit may decimal pa ngayon. At lalo pa siyang nabigla nang mapansin niyang bigla na lamang nawala ang kanyang pantalon. Isang linggo ang lumipas, sa Yanjiang University naman ay idinaos ang taunang pista ng palakasan. Isa sa mga opisyal ang tumayo sa entablado at nagsalita sa harap ng lahat. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag niya na malaking karangalan ang magsalita para sa Student Union. Ito raw ang pagkakataon upang ipakita ang diwa ng pagkakaisa, sipag, at pagsusumikap tungo sa progreso. Nais daw niyang lahat ay magtulungan at matuto sa isa't isa sa proseso ng paligsahan. Matapos iyon, inanyayahan niya ang lahat na panoorin ang parada at pagtatanghal ng bawat departamento. Habang naglalakad ang mga kalahok, tuwang-tuwa ang mga kalalakihan. Isa sa kanila ang napatingin sa babaeng may hawak ng karatula mula sa History Department. Ayon sa kanya, napakaganda nito at tinanong kung may nakakakilala sa pangalan niya. Ngunit agad itong ikinumpara ng iba sa kagandahan ni Liu Yicheng at Liu Yaxi mula sa Literature Department, na halos sabay na dumating. Nang makita silang dalawa, hindi naiwasan ng mga tao ang mamangha. Marami ang napabulalas na kamangha-mangha ang ganda ni Yicheng. May isa pang binata na biro pa raw ay iniisip na ang magiging pangalan ng anak nila ni Liu Yaxi, ngunit agad naman siyang binara ng kaibigan at sinabihang tumigil sa pagpapangarap. Hindi lamang ang mga lalaki ang pumansin sa mga babae, sa likod ng mga ito ang mga babae ang kinilig nang mapansin nila ang ating bida na si Lin Xin, sabay-sabay silang sumigaw upang makuha ang kanyang atensyon. Ngumiti lamang ang ating bida at kumaway, ngunit sapat na iyon para lalo siyang hanggan ng mga tagahanga. Sa isang tabi, napakunot-noo tuloy ang mga lalaking Negro at tinanong kung bakit hanggang ngayon ay sikat pa rin ito kahit na nagligtas lamang siya ng isang babae noong nakaraang buwan. Ito pala ang dumating na grupo mula sa Physical Education Department. Isa sa mga babae ang napasigaw ng paghanga, tinawag pa itong magiging ama ng kanyang magiging anak. Ang tinutukoy nila ay si Pang Han, isang rising star ng universidad. Ipinagmalaki pa mismo ni Pang Han na sa araw na iyon, sila ang magiging mga pangunahing bida. Sa gitna ng parada, halos mabingi ang lahat sa sigawan ng mga babae. Napatingin pa ang ating bida at napabulong kung iyon na ba ang tinatawag na penetration power. Tinanong naman ng kanyang mga kaibigan kung sino ang lalaking iyon na tila mas sikat pa kaysa sa kanya. Ayon sa isa, si Pang Han raw iyon, ang bagong bituin ng Physical Department. Kumalat na ang tsismis na nakatakbo raw ito ng 100 metro sa loob lamang ng 10.25 segundo noong nasa pinakamainam na kondisyon. Dahil dito,
tinututukan na raw siya ng unibersidad at posibleng ihanda bilang pambansang atleta ng bansa. Dahil doon, napatingin ang ating bida sa kanyang kaibigan at nagtanong kung paano nito kilala ng husto si Pang Han. Sagot naman ng kaibigan, malapit na raw siyang makipagkarera rito sa 100 meters, at sa totoo lang, hindi niya alam kung ilang metro ang may iwan niya sa likod. Sa isip pa niya, tila hindi siya karapat-dapat maging kahit suportang papel lamang. Hinawakan siya ng ating bida at pinaalalahanan na huwag mag-isip ng labis. Ang mahalaga raw ay ibigay ang kanyang buong makakaya, at siya naman bilang kaibigan ay naroon para umalalay at magbigay ng lakas ng loob. Habang nagsisimula ng magunat ang mga kalahok bago ang karera, sa gilid naman ay makikita ang isang cameraman na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Maririnig itong nakikipagtalo, tila ba nag-aayos ng tampuhan sa kabilang linya. Sa kalituhan, iniabot nito ang kamera sa ating bida at nagmamadaling umalis, na para bang may hinahabol. Naiwan tuloy ang ating bida na nagtataka kung anong nangyayari at wala nang nagawa kundi tanggapin ang kamera. Kasabay nito, narinig na ang anunsyo na magsisimula na ang karerang 100 metro at pinaghahanda na ang lahat ng kalahok. Napaisip ang ating bida habang nakatitig sa kamerang hawak, iniisip na malamang hindi na babalik ang totoong cameraman. Minabuti na lang niyang tulungan ito at magpakabayani. Naisip pa niya na makukuha niya ng magandang kuha ang kaibigang si Wu Ji habang tumatakbo, para magkaroon ng dagdag na epekto. Tinawag niya ang atensyon ng kanyang kaibigan, ngunit sinabihan lamang siya nito na lumayo. Sa parehong oras, napansin naman siya ng isang binatang lalaki at tinawag na cameraman. Pinuna nito na mali raw ang kinukuhanan niya, dahil hindi mahalaga ang taong iyon at si Pang Han ang tunay na bida ng kaganapan. Sumang-ayon pa ang mga babaeng fans at iginiit na dapat kuhanan niya si Pang Han, lalo na sa sandali ng pagtatapos ng karera. Ayon sa kanila, malaking kasalanan kung mamimiss ng kamera ang gwapo nitong anyo. Ang iba na may nagsabi na gagamitin na lamang nila ang kanilang mga cellphone para makunan si Han Gej, ang kanilang idolo. Nagulat ang ating bida at na lamang, dahil hindi pa nga niya naoon ang kamera. Dahil dito, ninas ang binata at muntik na siyang pag-alitan, ngunit agad namang pinigilan ni Pang Han mismo. Aniya, wala nang saysay ang patulan pa ang isang hamak na walang silbi. Sa halip, mas mainam daw na ituon ang pansin sa mahahalagang bagay. Ipinagmalaki pa ni Pang Han sa kanyang mga kasamahan ang 3 bagong babaeng tagahanga na nakita niya, na ayon pa sa kanya ay maganda. Nagplano pa sila na makipagtagpo sa mga ito pagsapit ng gabi, at dagdag pa ni Pang Han, mas kapanapanabot dahil may mga kasintahan na raw ang 3 babae. Sa isip niya, iyon ang pinakamasarap na karanasan. Muling nag-anunsyo ang tagapag-ayos ng paligsahan at pinabalik na ang lahat ng kalahok sa kani-kanilang linya. Habang naghahanda na para sa hudyat ng simula, nag-ingay na ang mga manunood, lalo na ang mga babae. Tumili sila nang makita si Pang Han, tinatawag siyang gwapo at hinahangaan ang lakas ng kanyang mga hita. Sa isip ni Pang Han, dama na niya ang sarap ng pagtanggap ng atensyon. Kumpiyansa siyang matatapos niya ang karera sa loob ng 10.20 segundo at magtatala ng bagong record. Sigurado rin siyang mas marami pa siyang mahahakot na tagahanga kapag lumabas sa malaking screen ang kanyang oras at ang kanyang gwapong mukha. Samantala, ang ating bida ay nasa gilid at buong lakas na sumisigaw ng suporta para sa kanyang kaibigan. Ngunit ikinagulat ng lalaking si Pang Han nang makita siyang biglang tumakbo ng mabilis kasabay ng mga kalahok, habang hawak ang kamera. Habang mabilis na tumatakbo ang ating bida, nakatutok ang hawak niyang kamera sa kanyang kaibigan at buong lakas niyang isinisigaw ang kanyang suporta kay Wu Ji. Nagtaka ang lahat kung bakit tila mas mabilis pa itong tumakbo kaysa sa ilang mga kalahok. Si Wu Ji naman ay napatingin sa kanya at hindi makapaniwala. Sa isip niya ay nagtataka kung paano nangyari na mas mabilis pa sa kanya ang kanyang kaibigan na hindi naman atleta. Sa kabilang banda, panatag si Pang Han na malayo na ang agwat niya sa iba. Ngunit nang ang kanyang harapan ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi ito makapaniwala na ang cameraman na iyon ay tumatakbo kasabay niya. Naisip ni Pang Han na imposibleng mangyari iyon. Paano raw tatalunan siya ng isang taong naka-leather shoes lamang at may dalang kamerang aabot sa 10 kilo?
At higit sa lahat, paano ito nakakatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanya. Pagdating nila sa finish line, idineklara ang resulta ng karera. Ipinahayag ng announcer na si Pang Han ang nagwagi, natapos niya ang 100 metrong karera sa loob ng 10.55 segundo. Ngunit imbes na magtagumpay ng maayos, ipinakita sa malaking screen ang kanyang mukha na nakanganga at nakakatawa. Ang taong inaasahan ng lahat na magiging bida ay tuloy na napahiya. Nagkomento ang mga tagapag-ulat na nakapagtataka raw ang nangyari. Maganda ang simula ni Pang Han, ngunit bigla na lamang bumaba ang kanyang performance at pati ang kanyang ekspresyon ay nag-iba. Ang resulta raw na ito ang pinakamasama para sa kanya. Samantala, masayang nilapitan ng ating bida ang kanyang kaibigan at ipinahayag dito na nakuhanan niya ng maganda at gwapong larawan. Sinabi pa niya na dapat siyang pasalamatan. Ngunit hingal na hingal pa si Wu Ji at sagot lang nito ay humihingi muna siya ng oras para makahinga bago magpasalamat. Sa kabilang dako, napaluhod sa lupa si Pang Han. Galit at hindi makapaniwala, paulit-ulit niyang binubulong na imposible ang lahat ng iyon. Hindi rin nakaligtas sa mga manunood ang lahat ng nangyari. May mga babae na nagsabing nakita nilang mas mabilis tumakbo si Lin Xin kaysa kay Pang Han. May iba namang nagdududa kung may sakit ba si Brother Han, sapagkat hindi ito karaniwang bilis para sa kanya. Ngunit may isa pang nagpunto na mas nakakamangha dahil tumakbo si Lin Xin habang nakasuot ng leather shoes at may dalang kamera. Isang lalaki ang lumapit sa ating bida at hinayla ito. Sinabi nitong bumalik agad siya sa starting point dahil magsisimula na ang 400 meter race. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ng lalaki na siya raw ang nakatoka para sa pagkuha ng video. Wala nang nagawa ang ating bida kundi ang sumang-ayon. Nang matapos ang susunod na karera, ipinakita sa mga screen ang resulta ng kanyang mga kuha. Ngunit imbes na maganda at maayos na kuha ng mga atleta, ang lumabas ay puro nakakatawa at kaiyahiyang mukha ng mga kasamahan ni Pang Han. Napuno ng tawanan ang buong lugar. Sa isip ng ating bida, napagod na raw siya dahil halos lahat ng kompetisyon ay siya na ang nakakuha ng footage. Nang makabalik daw ang totoong cameraman ay hihingi siya ng libre rito bilang ganti. Samantala, lumapit si Pang Han kasama ang kanyang mga kasamahan sa referee. Galit nilang iniulat na may gumagamit daw ng doping o performance-enhancing drugs. Ang kanilang tinutukoy ay walang iba kundi ang ating bida. Ngunit nang tingnan sila ng referee, nag-iba ang ekspresyon nito. Para bang isa-isa silang tiningnan bilang mga taong wala sa matinong pag-iisip. Sinabi ng referee na kung wala raw silang ginagawa ay mas mabuting kumain na lang sila ng mga kahel. Parang tinamaan ng kidlat ang tatlo sa sinabi, tila nabutas ang kanilang puso at nagdugo ang kanilang bibig sa kahihiyan. Lalong nagngit-ngit si Pang Han at sinabi na nakakainis na hindi naniniwala ang referee at coach sa kanila. Kaya't nagpasya siyang humanap ng tatlong babae upang mailabas ang kanyang galit. Ngunit habang iyon ang kanilang plano, ang mga babae naman sa paligid ay abalang pinag-uusapan si Lin Xin. Pinupuri siya ng mga ito, sinasabi na kung sasalihan daw niya ang lahat ng karera ay tiyak na siya ang magwawagi. Hindi raw nila pinapansin ang iba pang mga kalahok dahil abala silang pinagmamasdan ang gwapong figure ni Senior Lin Xin habang tumatakbo. Nagpasya si Pang Han at ang dalawa pa niyang kasama na lapitan ang mga babae at yayain na silang lumabas. Ngunit ang sagot ng mga ito ay tumanggi at sinabing baka sa susunod na lang. Nagulat si Pang Han sapagkat kanina lamang ay sinabi ng mga babae na sasama sila pagkatapos ng kompetisyon. Ngunit ang mga babae ay patuloy lamang na nakatingin kay Lin Xin at umaasang makita pa siyang sumabak sa long jump. Nanlungo ang tatlo at walang nagawa kundi ang mapahinto sa kanilang kinatatayuan. Sa tindi ng galit ay napasigaw na lamang si Pang Han, na sinasabi kung gaano niya kinasusuklaman si Lin Xin. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng campus ay lumipat ang lahat sa swimming pool. Doon ay narinig ang anunsyo, magsisimula na ang women's 50-meter swimming competition at pinapapunta na sa kani-kanilang pwesto ang lahat ng mga kalahok. Sa loob ng ground ng swimming pool, makikita ang dalawang magkaribal ng ating bida na naghahanda na para sa kanilang laban sa paglangoy. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maiwasan ang ilang kalalakihang nanunood na mamula sa sobrang paghanga sa hubog ng kanilang katawan.
May isa pang ang napabulalas na napakaganda raw ni Luo Yaxi, samantalang ang isa ay hindi na raw makatiis at kailangang pumunta muna sa banyo. Isa pa ang nagsabing napakaganda rin ng katawan ni Liu Yicheng, at sabay-sabay nilang idinagdag na parehong sobrang hot ang dalawang babae. Habang naglalakad, ngumiti si Luo Yaxi at kinausap si Liu Yicheng. Sinabi niya na nagulat siya sa paglahok nito sa swimming competition. Naalala pa raw niya noong huli itong bumisita sa kanilang bahay at napansin niyang mahusay itong sumayaw. Tugon naman ni Liu Yicheng na tama iyon, at dagdag pa niya, gusto raw ni Lin Xin ang mga babaeng independent at maraming talento, kaya't pinauunlad niya ang sarili sa iba't ibang larangan. Bahagyang natawa si Luo Yaxi at sinabi na minsan ay naiisip niyang ginamit na raw niya ang lahat ng swerte niya sa buhay nang makilala si Lin Xin. Kaya raw para sa mga taong walang ganoong kapalaran, may mga bagay na hindi talaga makukuha sa kahit anong pilit. Sumang-ayon si Liu Yicheng, ngunit binanggit din niya ang isang kasabihan, ang pagtitiyaga raw ay tagumpay. Ipinagpatuloy pa niya na balang araw, kapag humawi ang ulap, makikita rin niya ang liwanag ng buwan, tandaan ng kanyang tagumpay. Natawa lamang si Luo Yaxi at hinikayat itong magpatuloy sa pagsisikap. Ngunit agad din niyang binalaan na huwag siyang matatalo sa kanilang swimming competition. Ipinaalala pa niya na araw-araw siyang nag-e-ensayo sa pool ng kanilang villa kaya't malaki na raw ang ipinagbago ng kanyang pisikal na lakas. Bahagyang nena si Liu Yicheng at sumigaw na bakit hindi na lang sila magpustahan. Ang mananalo raw ay magkakaroon ng pagkakataong makasama si Lin Xin sa isang two-legged race. Mariing tinanggihan iyon ni Luo Yaxi. Sinabi niyang hindi siya papayag na gawing postahan si Lin Xin, at kahit pa manalo si Liu Yicheng, naniniwala siyang hindi naman ito papayag na sumama rito. Kaya raw mas mabuti nang itigil na ang pangangarap. Ngunit bigla na lamang may boses na tumawag sa kanila mula sa likod. Nang lingunin nila, tumambad si Suroro na may kumpiyansang ngiti. Sinabi nitong anuman ang desisyon ni Lin Xin, ang matatalo sa kanilang dalawa ay hindi na dapat lumabas sa playground upang hindi na sila mapahiya pa. Ipinagmalaki pa niya na dahil siya ay dumalo at sasali rin, mas mabuting umatras na ang dalawa kaysa harapin ang pagkatalo. Nagulat si Luo Yaxi at tinawag siyang Sister Roro, sabay tanong kung bakit ito naroon. Si Liu Yicheng naman ay galit na napatanong kung ano at kapatid pala ito ni Luo Yaxi. Lalong lumakas ang ingay ng mga manunood, lalo na ng mga manyak na agad-agad na napasigaw sa ganda ni Suroro. May isa pang nagsabi na hindi ito papatalo kina Liu Yicheng at Luo Yaxi, at isa naman ang nagsabing sobrang ganda nito, may pagkarebelde pa, bagay na lalong nagustuhan niya. Habang nag-iingay ang paligid, nag-anunsyo na ang host na maghanda na ang lahat para sa swimming competition. Mariing sinabi ni Luo Yaxi na ang laban na ito ay sa pagitan nila at ni Lin Xin lamang, at wala nang iba pa ang dapat makialam. Ngunit mariin ding tumutol si Suroro at nagsabing hindi siya makikinig sa kanila. Ayon pa sa kanya, karapatan niyang habulin ang lalaking gusto niya. Hindi rin nagpahuli si Liu Yicheng at mariing bamanat. Aniya, sa itsura pa lamang ni Suroro, sa tingin ba niya ay kaya niyang habulin si Lin Xin? Nang sumenyas ang referee ng pagsisimula ng laban, sabay-sabay na tumalon ang tatlo sa pool. Bago pa sila lumangoy, mariing idineklara ni Luo Yaxi na sige, subukan na lang kung kaya nga bang maakit ni Suroro si Lin Xin. Sagot naman ni Suroro na hindi siya katulad nila na nagpapalapit-lapit lang ng sarili. Ang gusto raw niya ay kusa siyang mahalin ni Lin Xin. Natawa si Liu Yicheng at sinabing huwag raw masyadong magpakasiguro at baka masyado lamang itong narcissistic. Samantala, habang naghihiyawan ang mga tao sa paligid ng pool, makikita ang ating bida at ang kanyang mga kaibigan na naglalakad patungo sa kabilang bahagi. Napansin ng isa sa kanila ang ingay at nasabi nitong tila napaka-lively ng swimming competition. Habang naglalakad, bigla silang nabangga mula sa likod ng isang lalaki na galit na galit. Sinabi nitong tabihan sila dahil sina Liu Yicheng at Luo Yaxi ay kasalukuyang naglalaban sa loob. Natuwa ang isa sa mga kaibigan ng ating bida at nagyayang pumunta roon upang manood. Ngunit agad namang tumanggi ang ating bida, dahil sa isip niya ay hindi kailanman nagkakaroon ng magandang interaksyon sina Liu Yicheng at Luo Yaxi kapag nagkikita.
Kung maaari raw, mas mabuti nang iwasan niya sila. Habang abala sa pagmamadali ang lalaking iyon, nabangga rin nito ang isang dalagang may dalang isang baldeng tubig. Dahil sa lakas ng pagkakasagi, nadapa bumagsak ang dalaga at natapon ang dala nitong balde na may langmang tubig. Napansin naman ito ng magkakaibigan, at agad na lumapit ang isa sa mga kaibigan ng ating bida at tinanong ito kung maayos lamang ba ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi sumagot ang dalaga. Agad nila itong tinignan, at sa di malamang dahilan may biglang napansin ng ating bida na tila may kakaiba sa muka ng dalaga. At dyan muna matatapos ang recap natin mga boss sa ngayon at abangan bukas ang susunod na part. Maraming salamat.